Sa kapistahan ni San Juan Bautista, talagang sinikap kong makausap siya. Ang katotohanan po ay kahapon nakausap ko na po siya, ngunit hindi pa kami nakapagkita. At kanina, nagkita kami sa unang pagkakataon at nakausap ko siya. At base sa aming usapan ay una, tinanong ko ano ang mga dahilan kung bakit niya nagawa ang mga ito, at ang mas mahalaga ay yung mga sasabihin niya ngayon sa inyong lahat. So muli, ako po ay humingi ng paumanhin sa lahat po ng naapektuhan, sa lahat po ng nasaktan, whether physically or emotionally, sa aming kapistahan dahil po sa mga maling asal na ginawa ng ibang mga mamamayan natin noong panahon ng kapistahan. So, nandito ngayon si Lexter. Bago ko po siya iniharap sa inyo ngayon, nakapag-usap naman po kami at lahat naman po ito ay kanyang sinang-ayunan at kasama niya ang kanyang lola ngayon, nandito rin po. Kasama rin po ang ating Vice Mayor Angelo Kawili, kasama po ang ating Barangay Captain Alvin Alonso at ang mga kagawad po ng Barangay Balongbato na siyang nagdala po kay Lexter dito sa aking tanggapan. So, Lexter, maaari ka nang bisagita. Sige, dito Lexter, urong mo dito para marinig ka nila. Noong una po, nagpapasensya po ako sa amin mayor na sinagawa ko po. Dahil po sa akin, parang sira pong San Juan po. Lahat po, humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, may stress na rin po ako. Kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin, lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay. Kung nagalit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Sige lang po tayo. Kanina nga po, nung nag-usap kami ni Lexter, ang magandang narinig ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at paumanhin sa publiko, lalong-lalo na nga sa mga taong maaaring napastos niya, naapektuhan sa mga ginawa niya o nasabi niya. At yun naman po ay isang bagay na sinabi ko, mas mabuting makita ng publiko na talagang nagsisisik siya sa kanyang ginawa at ang mahalaga, hindi ito maulit muli. Tinatanggap naman niya ang kanyang mga nagawang mali, inaamin naman niya at ang mabuti rito ay matututo siya ng isang leksyon kung saan siya'y maging mapagkumbaba at tanggapin ang pagkakamali. Ngunit ang pinakamahalaga ay magbago ng pagkatao at wag na wag nang gagawin ang mga nitong bagay. At yun naman po ang napag-usapan namin ni Lexter. Kung nakita niyo po interview ko kahapon, aminado po ako na talagang galit na galit ako kay Lexter. Dahil yung kanyang mga ginawa, yung po naging muka ng Wata Wata San Juan Festival. Yung po naging muka ng kapistahan ng San Juan. Ngunit nung nakapag-usap naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingi ng paumanhin, ay sabi ko, medyo talagang humupa rin naman yung galit ko. Sa totoo lang, talagang halong lungkot at galit pong aking naramdaman dahil yung nung una hindi ko siya nakikitaan ng remorse. Nung una hindi ko siya nakikitaan ng anumang pagsisisi. Kumbaga, nakikita ko parang proud pa siya, kinatutuwa niya yung ginagawa niya. Kaya nung nag-usap nga kami kanina at kahapon,
Ipinaintindi ko kay Lexter na ang kanyang mga ginagawa, mga sinasabi, ay nagiging dahilan kung bakit pumapangit ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan. Siya ay isang San Juanenyo, ang kanyang pamilya ay mga San Juanenyo. Sabi ko, pare-parehas tayo masisira dito dahil sa iyong ginagawa. At natauhan naman siya, naintindihan niya, at ngayon ay humaharap po sa inyo at humingi na po siya ng paumanhin. Kaya kung meron mo kayong mga gustong tanongin kay Lexter, handa naman siyang sagutin ng mga ito. Lexter, ako si Laila from News 5. Ano yung importanteng lesson na natutunan mo dito sa nangyari sa'yo? Natutunan ko po, katulad po yung sinasabi ni Mayor na humingi lang po akong tawad sa mga nagawa ko, sa mga tingin sa akin ng tao. Hindi naman po ako masamang tao, mabait naman po ako. Alam po ng mga ano ko po yan. Kamusta ang mental health mo? Kamusta yung mentally stressed ka na ba dahil sa mga ginagawa sa'yo ng mga tao sa social media? Kamusta ka? Actually po, medyo stress na rin po. Hindi ko na rin po alam kung saan po ako lulugar. Sa mga sasabi po nila sa akin, wala po, hindi ko na rin po talaga alam. Lexter, paano mo ginagarap at ilan yung mga natanggap mong death threats? Hindi ko na po, sa tutusin po, hindi ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nagbabanta sa akin. Nakaisyo daw po babarilin na lang, ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali po ako sa nagawa. Ako po humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga nakabala kong tao, lalo-lalo na po sa rider po na nabasa ako. Yun po. Yung mga nagdi-deliver din sa bahay ninyo na hindi nyo naman pala address, meron ka bang panawagan din dun sa mga nambubugus pa na taong bayan na nagpapadeliver ng kung ano-ano? Sa lahat po nung nagpe-fakebook, huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo, hindi naman po ako. Sa maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na in-orderan nyo ng pagkain, saan nyo na lang po kayo